Isang mapagpala at magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikalimang linggo sa panahon ng Kwaresma. Ito ang huling linggo bago ang mga mahal na araw. Sa atin pong ebanghelyo ngayon, lumapit ang ilang Griego sa alagad ni Jesus na si Felipe na may natatanging pakiusap. Ibig po naming makita si Jesus. Tandaan natin ang mga Griego ay mga dayuhan. Sila'y mga hintil. They are technically foreigners. Pero ang kanilang hiling, pwede ba naming makita si Jesus? Kung kaya't inilapit ni Felipe kay Andres ang hiling ng mga bisita at dalawa silang lumapit kay Jesus para iparinig at iparating ang hiling ng mga Griego. Pero imbis na tawagin at palapitin ni Jesus ang mga Griegong ito, sinagot ni Jesus sina Felipe at Andres sa pamamagitan ng talinhaga tungkol sa butil ng trigo na kailangang mamatay at tungkol sa paglilingkod. Mga minamahal, alam natin na inilalarawan ni Jesus ang kanyang napipintong pagpapakasakit at kamatayan sa krus. Alam natin na tulad ng binhi ng trigo na mamamatay, ang kanyang kamatayan ay mamumunga ng marami. Siya ang nagdurusang lingkod. He is the suffering servant na maglilingkod sa mga alagad sa huling hapunan. Siya ang korderong iaalay upang maparangalan ang Ama. Mapupuot sa kanya ang daigdig, lalo na ang mga makasalanan. Subalit siya rin ang magiging daan tungo sa buhay na walang hanggan. Sa krus, ipamamalas niya ang kanyang walang hanggang pagmamahal. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis at nagpapatawad ng kasalanan ng sanlibutan. Dahil gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi na mapapahamak, bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, tayo po ay nasa huling linggo na sa panahon ng Kwaresma. Sa susunod na linggo ay linggo ng palaspas, simula ng mga mahal na araw. Pero katulad ng mga Griego, magandang tanong, hinahanap ba natin si Jesus? O labis na tayong nakababad sa alalahanin ng kasalukuyang buhay na hindi na natin hinahanap si Jesus? Sa pagpasok natin sa mga mahal na araw, hilingin natin ang biyaya na hangarin nating makita si Jesus. Let us beg the Lord for the grace to desire to see and experience the Lord in our lives. Gaano man tayo kaabala, gaano man tayo kalayo, dahil sa mga kasalukuyang alalahanin, hilingin nating makita si Jesus sa Eukaristiya na ating ipinagdiriwang, sa salita ng Diyos na ating pinagninilayan, sa mga gawain at misyon ng simbahan. Minsan, hinahanap lamang natin si Jesus sa panahon ng problema. Minsan, hinahanap natin si Jesus sa panahon ng mga pagsubok at pagkakasakit. Sa panahon na mayroon tayong mga natatanging mga hinihiling. Pero ang katunayan, lagi tayong hinahanap ni Jesus. At kung bubuksan lamang natin ang ating puso at patutuloyin siya sa ating buhay, makakatagpo natin si Jesus. Pangalawa, para makatagpo natin si Jesus, katulad ng butil ng trigo, kailangan din nating mamatay. Mamatay sa ating sarili. Mga minamahal,
Hindi lahat ng trigo na nahuhulog sa lupa ay mamamatay. Kung ating matatandaan ang isa pang talinhaga ng ating Panginoon, depende sa lupang paghuhulugan ng trigo. Kung walang sustansya ang lupa, kung walang sapat na nourishment o moisture, mamamatay lang sa sikat ng araw ang mga binhi. Pwede ring tukain ng mga ibon o saglit na mabubuhay, pero dahil nahulog sa batuhan o nabuhay na may kasamang mga damo, hindi nabubuhay ng todo at higit sa lahat, hindi na namumunga. Paalala sa atin na para magbunga din ang ating mga buhay, kailangan nating mamatay sa ating pagkamakasarili. Kailangan nating maglingkod. Kailangan nating mag-alay ng sarili sa iba. Kaya nga, ang mga lider na nagpapayaman, naglilingkod lang at nagproprotekta ng mga kaibigan dahil nabigyan ng pabor ay hindi namumunga. Ang mga lider na nakalulungkot na imbes ng interes ng mga naapi ang ipinaglalaban ay ang interes ng mga kaibigan, hindi namumunga, nabubulok yan. Sa loob ng pamilya, makikita natin ang pamilyang nagmamahalan, nagpapahalaga sa kapakanan ng bawat isa, sila ang masayang pamilya. Pero kung kanya-kanya, hindi nagpapatawaran, hindi handang magparaya, hindi nagtutulungan, magulo, laging may pag-aaway, hindi nakakalampas sa mga tampuhan, ito ay dahil ayaw nilang mamatay sa kanilang mga sarili. Ang tunay na lingkod, masaya sa kanyang paglilingkod. Hindi umaasa ng pabuya, ng parangal, at ng pagkilala. At some point, we need to die for ourselves. And if we want to be truly happy, let us reach out to others, even if it means dying to ourselves. Hindi nga ba ngayong panahon ng Kwaresma, inanyayahan tayo at hinilingan na gumawa ng tinatawag na corporal works of mercy. Dumalaw sa mga may sakit, dumamay sa mga nasa bilangguan, magbigay ng abuloy at tulong sa mga dukha, mag-ambag sa gawain ng simbahan, magbigay ng ating pananagutan. It is also a form of dying, dahil hindi masaya ang taong nananatili lang sa kanyang sarili at nananatiling iniisip ang kanyang sariling kapakanan. It is only in the dying to oneself that we will become truly happy. Purihin natin at sambahin si Jesus na piniling ialay ang kanyang sarili sa krus na banal. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo, sapagkat sa pamamagitan ng krus ay sinagip mo ang mundo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.